Hi guys, magandang gabi, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang isa sa pinaka-idol kong senador dito sa Pilipinas, si Idol Ferdinand or course Christopher Bongo. No? So before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga followers, subscribers ng ating channel. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyong video natin, paki-like lang po, share, and huwag kalimutan mag-subscribe. Isa po sa mga senator na hinangaan ko dito sa Pilipinas ay si Senator Christopher Bongo. Nagsimula po siya noong 2019. So pag-usapan po natin ano ba ang nagawa ng ating mahal na Senador Bongo sa ating bansa no, bilang senador. Actually, ang dami, no? So, yun po ang ating pag-usapan sa ngayon. So, nagsimula po ang ating mahal na senador, Christopher Bongo, paglilingkod bilang senador way back 2019, no? Sa panahon ni Tatay Digong Duterte. Una-una guys, no, na masasabi kong malaking kontribusyon ni Senator Bongo sa ating bansa ay ang kanyang programang Malasakit Centers. Ako guys, na-witness po ako, marami po akong kaibigan na tulungan ng Malasakit Center, nakapos sa pera sa mga hospital, mga operasyon, na-admit, wala talagang kakayahan magbayad, no? Sa mga hospital, especially sa mga government-controlled na mga hospital, na natulungan ng Malasakit Center, pati gamot na palabas po sila, walang bayad. So, inumpisahan po ng 2018 at naipasa bilang Republic Act number 11463 noong December 3, 2019. Sa ilalim ng batas, maganda po ito, kinakailangan magpatayo ng mga malasakit centers sa lahat ng ospital, DOH, PNP, PCSO, at DSWD bilang one-stop shop para sa medical subsidy ng mga malulungkot na pasyente mahigit na 116 official na sentro sa buong bansa. Dito sa Bacolod, may sa Corazon Locsin Memorial Hospital, may Malasakit Center po. Last time po may nakausap ako, kaibigan ko, ang kanyang ama, inoperahan po sa goiter. Alam nyo guys, kahit isang kusing or 1 peso, wala silang binayaran sa Malasakit Center. Yun po ang isa sa pinaka magandang programa, naging law na po ni Senator Christopher Bongo na katulong sa atin. Hindi po sila namimili ng tutulungan, ha, mayaman or mahirap, tutulungan talaga nila, no? Ikalawa guys, super health centers. Suporta ni Bongo, Senator Bongo bilang tagapangulo ng Senate Committee on Health para sa itinatayong pangunahing serbisyo medikal malapit sa mga komunidad. Kabilang dito higit 700 na pasilidad na pinondohan na. Yun nga this interim election, nangunguna po, no, si Senator Bongo, no, number 1 yata, no. So kasi ang kanyang slogan, ang kanyang bisyo is serbisyo sa tao, no, hindi po korupsyon, no. So next po ay PhilHealth reforms, no. Kasama sa mga panukala ang pagpapalawak ng benefit package kasama ang dental, dialysis, at pagbaba ng kontribusyon upang mapababa ang pasaning pinansyal ng mga membro. Alam po natin guys, maraming issue ang PhilHealth, no? Tumataas every year ang kanilang sinisingil na contribution sa atin, no? So, ang masaklap lang, kasi kung may mga medical procedure na kailangan, maliit lang kanilang tinutulong, no? Ewan ko kung paano ito masolve, no, ng pamahalaan. Pero kay Senator Bongo, at least may ginawa siya para sa PhilHealth. In terms bilang senador, marami din siyang naipasa ng mga batas, no? Ito po, Department of Disaster Resilience, Barangay Evaluation Centers, Ligtas Pinoy Centers, compensation sa mga barangay health workers, Magna Carta, BHW. Alam natin na ang mga BHW, maliliit lang po itong allowance nila, no? Lumusot na sa Senate, Philippine National Games Law. One town, one product para suportahan ang SMMEs na mga liliit na mga negosyante at National Housing and Disaster Resilience Bills, no?
Sa sports, meron din, no? Kasi chair po siya sa Senate Committee on Sports and Youth. Aktibong nagpapataguyod ng grassroots sports suportang Asian Games 2023 kabilang ng basketball gold ng Gilas at pagtatag ng National Academy of Sports sa New Clark City sa Pampanga. Youth empowerment, nagbibigay ng mentor speeches sa mga paaralan, nagsulong ng mental health services sa mga kolehiyo, SBN 1786 at nagtataguyod ng kalidad na edukasyon tertiary, no? In terms naman guys, no, sa ginatawag na approval rating, mataas po ang rating po, no, ng approval rating ni Senator Bongo. Umabot po ito ng 60.8 net satisfaction rating. Naka-receive po siya ng outstanding senador mula sa Public Attorney's Office sa mga taon 2022, 2023, and 2024. Most outstanding inspiring public servant of the year is Third Excellence 2024 at ngayong 2025. Golden Wheel Award mula sa Rotary International. Sa ibang hakbang guys, no, hindi lang ito sa health, sa sports, anti-pogo stance. Ayaw talaga ni Senator Bongo sa mga pogo, no? So, yun, siniportahan niya pag-abolish ng pogo. At ang maganda talaga dito kay Senator Bongo, hindi po siya nag-absent, no, sa Senado sa loob ng 5 taon. Grabe. No, ito talaga ang tinatawag natin na super public servant. Sa summary guys, bilang senador, si Senator Bongo ay nakaambag ng malaking pagbabago sa sektor ng kalusugan, lalo na sa pagpapalaganap ng malasakit at super health centers. Aktibo rin siya sa kalusugan, panlipunan, disaster, resilience, grassroots sports, edukasyon at kabataan. Napatunayan ang kanyang politika sa dami ng batas ng kanyang naisulong, mataas ang satisfaction rating at pagkilala mula sa ibang sektor. So ito guys, no, hindi po ito pamumulitika ha, na pinipraise ko si Senator Bongo. On the record po ito at witness po ako sa kanyang mga pagbabago at naitulong especially sa health. Ang problema kasi dito sa Pilipinas guys, ang mahal ng ating health dito. Karamihan walang health insurance dito sa Pilipinas at saka ang mahal ng mga gamot. So hindi naman lahat ng mga gamot, kung generic, alam naman natin kung generic, mura nga, pero ang effectivity naman, medyo makakaproblema tayo guys. Yun lang po guys, sana po may natutunan po kayo sa mga kontribusyon ng Senator Bongo sa ating pamahalaan at sa ating bansa. Saludo po ako sir. Thank you for your service for our nation. Sana po tulungan po kayo ni Lord na mabigay pa rin ang ng mga serbisyo sa mga Pilipino. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe guys. Thank you sa panonood at suporta. Ito naman pong kaibigan News Jake. Kita-kita po tayo guys sa sunod na video. Take care. Ingat po tayo palagi. May the Lord bless us all. Bye-bye guys. Love you all.